Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Hiro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Sa tagal ng namumuhay ni Hiro ng payapa, may isang hindi inaasahang pangyayari na dumating sa kanyang buhay. Bigla na lamang nagkasakit ang anak. Nang panahong ito ay nasa edad 6 pa lamang. Nahihirapan itong huminga. Mataas ang lagnat at namumutla. Dali-daling dinala ni Hiro ang anak sa pagamutan, habang ang asawa naman na si Kara, labis ang pag-aalala. Kasama niya ang asawa sa ospital at ayon sa doktor, merong sakit sa puso ang bata. Kinakailangan ito ng saktong pahinga at dapat ay hindi ma-stress ang bata. Uobserbahan natin ang anak nyo kung kakailanganin niya ba ng operasyon. Hindi normal ang laki ng kanyang puso at hindi rin normal ang pagtibok nito. Ilang bitamina ang irereseta ko sa bata. Tapos mga 1 buwan ipatingin nyo uli sa akin. Payo ng doktor. Nang mga sandaling yun, parang dinudurog ang puso ni Hiro. Bukod sa hindi pangkaraniwang sakit, nasa delikadong parte pa ng katawan ng bata. Inisip ni Hiro ang kinabukasan ng anak. Sobrang bata pa nito ngunit may sakit na sa puso. Ganun pa man, tinataga ni Hiro ang sarili. Sinunod ang payo ng doktor. Ngunit makalipas lamang ang 1 linggo ay tila lumalala pa ang sakit ng bata. Yung asawa niya naman, naghe-hysterical na at kung minsan ay kinakausap ang sarili. Tila dinapuan na ng sakit sa pag-iisip. Hindi malaman ni Hiro ang gagawin. Hanggang sa isang gabi, papakainin niya dapat ang mga alaga. Para sa kalaman ng lahat, si Hiro ay nagmamay-ari ng 3 sigbin. Si Itim, Puti, at si Kayumanggi. Kaso nga lang, hindi niya makita yung isa. Nawawala si Itim. Habang yung 2 natira naman, hindi kumakain. Tinititigan lamang ang inaabot niya at dinidilaan. Ano kayang problema ng mga to? Dumadagdag pa sa problema ko eh. Oh, bakit wala si Itim? Wika ni Hiro. Dahil dito naisipan niyang puntahan ng kaibigan ng lola. Katulad ng lola, may alaga din itong sigbin ngunit iisa lang. Ang pangalan nito ay Manang Aimee. Nakatira ito sa bukid. Nang makarating si Hiro ay kita ang pagkagulat sa mukha ng matanda. Kasalukuyan itong nasa gilid ng pugon sa tabi ng tahanan. Takip-silim na ng mga sandaling yun. O Dong, abay iba ang presensya mo ngayon. Parang problema sa mga alaga mo ha. Wika ni Manang Aimee na ipinagtataka ni Hiro. Yun nga po yung pinunta ko rito eh. Sumaglit lang ako kasi nagmamadali din ako. Dahil may sakit yung anak ko eh. Pati nga yung asawa ko, parang nawawala na sa pag-iisip eh. Tugon ni Hiro. Pinapasok naman ito sa bahay ni Manang Aimee. Ang sabi ng matanda, kumakalas ang mga alaga niyang sigbin. Nakita ko yung reaksyon ng alaga ko nang makita kanyang paparating. Biglang nagalit
at nawala. Dati naman lumalapit ito sa'yo dahil nga naaamoy nito ang sigbin sa katawan mo. Hindi kaya may kumukontra sa alaga mo, Dong. Baka may gustong kunin ito sa'yo nang hindi mo napapansin. Humihina din ang poder mo na parang isang normal na tao ka lang. Naiwan naman sa'yo lahat ng kaalaman ng lola mo, hindi ba? Dagdag ni Manang Amy. Kumunot ang mukha ni Hiro at nag-isip ng malalim. Ganun po ba? Hindi ko na kasi masyado nabibigyan ng atensyon yung mga alaga ko Dahil nga bala ako sa trabaho. Tsaka, hindi na din ako nakakapagdebosyon sa mga gamit ni Lola Sa tingin niyo po ba, ano o sino yung kumukontra sa akin Abay, tao din syempre. Pero katulad nating may karunungan, ang pinakamalapit na salarin mangkukulam. Kailangan mong malutas ang problema mo at baka makuha sa'yo ang mga alaga mo. Subukan mong alamin sa pamamagitan din ng alaga mo kung saan ito nagpupunta. Baka ang mangkukulam din ang dahilan kung bakit nagkasakit ang anak at asawa mo. Pagpapaliwanag na matanda. Walang sabi-sabi. Kagad namang umuwi si Hiro. Tinawag pa ito ni Manang Amy. May sasabihin pa sana ngunit nagmamadali na siyang umalis. Ay, sus, problemado nga. Hindi bale. Kapag hindi mo nalutas, tutulungan na lang kita. Wika ni Manang Amy sa sarili habang pinagmamasdan si Hiro papalayo. Nang makarating sa tahanan, kagad niyang kinuha ang gamit ng lolang kwintas. Ito yung barya na kulay ginto. Dito niya nararamdaman ang kakaibang presensyang bumabalot sa paligid ng tahanan. Napabitaw na mabigat na salita si Hiro sa sarili dahil kilala niya ang ganitong presensya. Galing nga sa mangkukulam at totoo ang sinasabi ni Manang Amy. Matapos yon, nagpunta ito sa kusina at kinuha ang pangtawag sa mga alaga. Ito yung 2 takip ng kaldero na kinakalembang papalakad papunta sa baybayin. Ilang sandali lang lumapit sa kanya ang 3 sigbin. Sinubukan niya itong hawakan. Ngunit si Itim ay tila galit na mangangagat. Habang patuloy na kinakalembang ang takip, pinapasunod niya ang alaga papunta sa tahanan. Pinakain niya ang mga ito at matapos yun, nagbulong ng utos. Itim, Puti, kayo Mangge, tulungan niyo ako. May kinakaharap tayong problema. Ituro niyo sa akin kung sino ang salarin. Nga pala, pasensya na't hindi ko kayo napagtutuunan ng pansin ha. Sobrang halaga niyo sa akin, lalo't ako yung tagasunod. Pakiusap, sundin niyo ang utos ko ha. Wika ni Hiro. Ngunit napakunot ang muka. Dahil dapat magsisipulasan na ang mga ito. Ngunit nakatitig lamang sa kanya at hindi gumagalaw. Hanggang sa hinayaan na lamang ni Hiro ang mga alaga. Pero hindi niya inalis ang tingin sa mga ito. Ilang sandali lang. Muling umalis si Itim. Habang yung 2 naman, nagpunta sa sagingan kung saan ito madalas tumambay. Sinundan ni Hiro ang isa. Kita niyang tila may sakit ito dahil mahina ang paggalaw. Hanggang sa bigla itong tumawid. Dahil sa pagtawid din ni Itim. Dumaan na sila sa lungsod at nagpatuloy pa rin sa pagsunod si Hiro. Sobrang layo ng nilakad niya ng mga sandaling yun. Hanggang sa bigla na lamang huminto ang alaga sa isang eskinita. Pakanluran ito at doon sa tabi ng puno ng mangga huminto ang alaga.
May ilang kabahayang magkakasunod papunta sa looban. Karamihan dito, patay na ang ilaw dahil malalim na ang gabi. Sinubukan niyang lapitan si Itim. Hindi naman ito umaalis sa pwesto. Tinabihan niya ito. Umupo sa ugat ng puno at pinagmasdang maigi ang kanyang alaga. Hanggang dito ba yung naaabot mo? Ang layo naman. Dito ba nakatira ang mangkukulam? Ibigay mo sa akin ang pangdama mo at mga mata pakiusap. Wika ni Hiro. Biglang kumabog ang dibdib nang ipakita ng alaga sa pamamagitan ng mga mata ang isang matandang lalaki na nakatayo sa unahan. Nasa dulo ito ng looban at natatamaan ng liwanag mula sa ilaw ng poste. Kagad bumitaw si Hiro sa alaga at tumayo. Pinuntahan niya ang matandang lalaki. Habang papalapit, sumusunod naman sa kanya si Itim. Hindi niya inaalis ang titig sa matanda hanggang sa tuluyan na itong makalapit at sinabing, Hoy tanda, itigil mo ang ginagawa mo dahil kung hindi magsisisi ka. Tanggalin mo ngayon din ang binigay mong sakit sa anak at asawa ko. Oh, saan ka naman pupunta? Wika ni Hiro. Kita ang takot sa mukha ng matanda. Umaakba ito ng pagpasok sa bakuran ng bahay. Sa isipan ni Hiro, dito nakatira ang matanda. Lumapit si Hiro. Ngunit hindi nagsasalita ang matanda. Nakatitig lamang ito sa kanya. Hoy tanda, hindi ko na uulitin pa ang sinabi ko. Ramdam ko na isa kang mangkukulam at nararamdaman ko din ang presensya mo sa anak at asawa ko. Kaya pala nagkaganito ang buhay ko. Dahil lang pala sa'yo. Ito ang tandaan mo. Kilala na kita. At alam ko ang tirahan mo at kung saan ka matatagpuan. Ipapalapa kita sa mga alaga ko kung hindi mo ititigil ang ginagawa mo. Pasalamat ka at may mabuting loob pa rin ako. Itim, tara na. Umuwi na tayo. Banta ni Hiro. Kagad na nitong linisan ang lugar. Nang makarating sa tahanan, nakita niya ang asawang nasa beranda. Inaantay siya nitong makauwi. Nagtataka naman si Hiro dahil hindi na puyat tignan ang mga mata ng asawa. Napatanong pa ito kung saan siya nanggaling at sumagot naman siya na may pinuntahan lang. Dali-dali niyang pinuntahan ang anak na si Aaron. Sinuri habang natutulog. Pinakiramdaman niya ang paghinga ng bata at laking gulat ni Hiro dahil payapa na ang paghinga nito. Lintik, kamuntikan pang madali ang pamilya ko kung hindi ko lang naagapan ng problema. Maraming salamat sa iyo, Manang Aimee. Kailangan pala, palagi kong alagaan ang aking mga alaga. Pati na rin yung mga gamit ni Lola nang walang magtangka muli. Kara, magpahinga ka na ulit. Mapupuyat ka na naman eh. Wika ni Hiro. Ay teka, parang masigla yata yung mukha mo. Anong meron? Tanong ng asawa. Wala naman. Masaya lang ako makita kayo ng anak ko. Sige na mahal, matulog ka na ulit. Bukas hindi ako papasok sa trabaho. Liliban ako ng 1 linggo para naman malaanan ko ng panahon yung pamilya ko. Wika ni Hiro. Hindi naman nagsalita pa si Kara. Napangiti na lamang ito at niyakap na mahigpit ang asawa. Kinabukasan, umalis si Hiro. Nagpaalam sa amo sa trabaho na liliban muna. Hindi naman tumanggi ang amo. Binigyan siya nito ng pahintulot ayon sa kanyang hiling. Pagka-uwi sa tahanan,
Nakita niya ang anak na naliligo sa dagat. Masigla na ang muka at hindi na makitaan ng panghihina. Pinuntahan naman ni Hiro ang mga sigbin sa sangingan. Nasaan yung bunot ang mga ito? Kinuha niya isa-isa. Dinala sa gilid ng bahay at sinabihang dito na lamang sila manatili sa malapit. Ito ay para masubaybayan din ni Hiro ang mga alaga. Sa mga araw na lumipas, inilaan ni Hiro ang sarili sa pamilya. Kasabay nito, gabi-gabi din siyang nagpupunta sa lugar ng mangkukulam. Kasama niya ang 3 sigbin. Sinusuri ang kilos ng matanda. Sinisigurado na wala na muling magtatangka sa kanyang pamilya at alaga. Ang buong akala ni Hiro ay babalik na sa normal ang lahat. Ngunit pansamantala lamang yun. Walang kaalam-alam si Hiro na pinaghahandaan na pala siya ng maigi ng mangkukulam. Matindi ang pagnanais nitong makuha ang mga alaga sa kanya. Walang kaide-ideya si Hiro sa mga mangyayari. Nagreklamo lamang ang asawa na may palaging bumibisita sa tahanan habang nasa trabaho siya. Ang sabi ng asawa, bibili ng mga tanim na bulaklak. Ngunit sa halip, lumilibot lamang sa buong paligid ng tahanan. Nga pala, nakahiligan ng asawa niya ang pagtatanim ng mga bulaklak at pangongolekta ng iba't ibang uri ng orchids. Bago pa man sila naging mag-asawa ni Hiro, ang unang nagustuhan ni Kara ay ang mga tanim nila sa buong paligid ng bahay. Mga itinanim ng kanyang lolang Yumao. Kaya mas pinarami ito ni Kara. Pinagbebentahan niya rin kung may nais mang bumili. Nang mga sandaling yun, papunta ng trabaho si Hiro. Umaga at kasalukuyan siyang kumakain ng agahan. Yun, Malo. Narito na naman sa harap yung mga misitas ko. Pero bakit? Lumilibot pa siya sa buong paligid ng bahay. 3 beses na magkakasunod na araw na. Wika ng asawa. Nakaramdam ng kakaiba si Hiro na mga sandaling yun. Kagad naman niyang tinanong ang asawa kung nakilala at kung saan ito nakatira, ngunit umiling lamang si Kara. Hindi naman niya ito tinanong. Ang sabi lamang, bago pa lang sa paningin niya ang taong yun. Isang matandang babae. Hindi na kumibo pa si Hiro. Sa halip ay pinuntahan ng mga alaga. Naroon pa rin sa gilid ng kanyang tahanan. Nakatago ito sa anyong bunot. Hindi na pumasok sa trabaho si Hiro ng sandaling yun. Kinuha niya ang kwintas at nag-usal sa harapan ng mga alaga. Maayos naman ang kalagayan. Ngunit iba ang pakiramdam niya sa buong paligid. Uy, peste! Ayaw mo talaga akong tantanan na. Gusto pa yatang lumaban sa akin. Mamayang gabi ka lang. Sigurado kung bumibisita din ng animal na yon tuwing gabi. Kung hindi, pupuntahan kita. Wika ni Hiro sa sarili. Inantay niya hanggang sumapit ang gabi. Gising na ang mga alaga at kasalukuyan niyang pinapakain. Alam na ni Kara ang patungkol sa kanyang alaga dahil sinabi na ni Hiro noong gumaling ang kanilang anak. Sa katunayan, ang bumibili ng pagkain ng mga alaga ay si Kara at kung minsan siya na din ang nagpapakain. O Hiro, bakit may problema ba? Mukhang abala ka sa paglibot ng bahay sa ganitong oras ha. Tanong ng asawa. Kapag bumisita muli yung taong yon, huwag mo nang kausapin ha. Hayaan mo lang siya. Iba na ang kutob ko, Kara. Talagang hindi ako titigilan ng taong kumukulam sa inyo ng anak ko. Makuha lang yung mga sigbin. O sige, matulog na kayo. Maya-maya lang papasok na rin ako ng bahay.
Mungkahi ni Hiro. Lingid sa kalaman ng asawa. Pupuntahan pala ni Hiro ang bahay ng mangkukulam matapos lumibot sa tahanan. Ang ginagawa ni Hiro, nilalagyan niya ng puder ang buong paligid. Kung sakaling babatuhin ng kulam ang pamilya nila ay hindi yon tatalab. Ilang sandali lang sinitsitan niya ang 3 sigbin. Inutusan niya si Itim na magpunta sa bahay ng mangkukulam at alamin ang mga kinikilos nito. Kagad namang naglaho si Itim, habang yung dalawa naman ay kasama pa din ni Hiro. Ilang sandali lang ay kumilos na si Hiro. Tinapik niya ang dalawa at pinasunod sa kanya. Naglakad lamang siya papunta sa lugar. At nang makarating ito, napansin niyang naroon lamang si Itim sa kanto ng eskinita. Inutusan niyang lumapit sa bahay. Ngunit ayaw gumalaw ng sigbin. Tila natatakot na pumasok sa lugar. Napabuntong hininga si Hiro. Pinasok niya ang looban at dito na kumilos si Itim. Sumunod kay Puti at kay Umanggi at bigla na lamang gumilid sa damuhan. Nang makarating sa harapan ng bakuran, nagbitaw siya ng mga katagas sa lugar. Inaantabayanan kung may lalabas sa bahay. Hanggang sa nagbukas ang bintana at dito niya nakita yung matandang babae at yung matandang lalaki na nagbigay ng sakit sa kanyang asawa at anak. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Hiro. Ramdam na niya ang dalawang presensya ng mangkukulam. Nayawa na. Mag-asawa pala ang matandang bumibisita sa bahay. Asawa pala niya yung kumulam sa asawa at anak ko. Maayong gabi. Maaari ko ba kayong makausap dalawa? Wika ni Hiro sa mag-asawa. Nakita niyang kinakausap na matandang lalaki ang asawa. Pero yung matandang babae, nanlilisik yung mga mata habang nakatitig kay Hiro. Lumabas ng bahay ang matandang babae at sinabing, Malakas at matalino ka pala. Kaya pala hindi ka kayang pataubin ng asawa ko. Baka inaakala mong katulad niya ako. Alam ko ang sadya mo sa lugar. Aber, sige nga't magbitaw ka uli ng orasyon. Titignan natin kung hindi ba ito babalik sa'yo. Banta na matandang babae. Ilang distansya lamang mula sa loob ng bakuran. Tanda, hindi yan ang gusto kong mangyari. Hindi hamon kung hindi ang magkausap muna. Pero dahil na rin sa inasta mo, alam ko na may balak ang masama sa akin. Susubukan mo ako sa loob ng bakuran mo. Bakit hindi ka lumabas ng walang poder? Kagaya ng ginawa kong pagpunta rito. Tapang lang ang dala at hindi umaasa sa poder sa teritoryo. Kung hindi poder lang sa katawan, hindi ba't sinabi mo nga, iba ka sa asawa mo. Ipakita mo dito sa labas. Paghamon ni Hiro, nagalit ang matandang babae. Binuksan nito ang tarangkahan at nakita ni Hiro na may hawak itong bagay habang bumubuka ang bibig. Narinig niya ang pagpulasa ng mga alagang sigbin sa masukal na lugar at nagpunta sa likod ni Hiro. Sobrang galit na mga mukha ng nilalang. Kita ang bangis ng mga ito at umaakma pa ng pagsunggab sa matanda. Sumenyas naman gamit ng kamay si Hiro. Pasimpleng sinabihan ang mga alaga na mag-antay lamang sa kung anong gagawin ng matanda. Ilang sandali pa, nakaramdam ng pamamanhid ng katawan si Hiro. Kasabay nito na tila may mainit na tumutusok sa kanyang katawan. Pinapatamaan pala ng tegalpo si Hiro. Habang ang mga alaga naman, hindi na mawari ang itsura sa galit.
hanggang sa lumabas yung matandang lalaki na may hawak na itak. Dito na hindi nakapagtimpi si Hiro. Pagbitaw niya ng isang salita, mabilis na sinunggaba ng mga sigbin ang matandang babae. Patuloy lamang sa pagbato ang matanda ng Tegalpo sa mga alaga. Ngunit hindi ito tinatablan. Kinagat sa magkabila ang paa ang matandang babae. Habang si Itim naman, pinuntahan yung asawa nitong papalabas ng bakuran. Sinunggaba ng sigbin at kinagat ang kamay kung saan ito hawak ang itak. Napabitaw naman sa pagkakahawak ang matandang lalaki. Nagsisigaw na ang mga ito. Dahil sa sakit at ilan sa mga bahay ay napukaw ang atensyon. Nagkahulan ang mga aso at na mga sandaling yun. Nataranta na si Hiro. Hanggang sa magmakaawa sa kanya yung matandang babae na ipatigil na ang ginagawa sa kanila ng mga sigbin. Dito na sinitsita ni Hiro ang mga alaga. Kagad namang bumitaw at nagpunta sa madilim na bahagi ng lugar. O ngayon, alam nyo na kung sino ang kinakalaban nyo. Nasabi ko na sa asawa mo ito, pero hindi nagtanda at nagpatulong pa sa'yo. Hinding-hindi nyo makukuha sa akin ang mga alaga ko. Kita nyo naman siguro, di ba? Kung gagaya nyo pa ako ng hangarin, malamang patay na kayo ngayon. Wika ni Hiro. Hindi naman nagsalita pa ang matandang babae. Pinaspas lamang nito ang mahabang saya na may bakas ng dugo. Habang yung matandang lalaki naman, pumasok na lamang ng tahanan. Muli namang nagsalita si Hiro na kung gusto nilang magkaroon ng sigbin, wag naman sa ganung paraan. May gumagala namang mga sigbin na napag-iwanan ng may-ari at yon ang kunin nila. Matapos yon, umalis na si Hiro sa lugar. Kinabukasan, hindi na pumasok sa trabaho si Hiro. Binalikan niya ang mag-asawang matanda at gusto muling kausapin. Humingi ito ng pasensya sa kanya. Nabati lamang ang atensyon ng matanda nang gumala ng malayo ang alaga niyang sigbin. Inisip nila na pinabayaan na ito kaya gusto nilang kupkupin. Kaso nga lang hindi pala. Matindi pala ang kapit ng mga alaga kay Hiro. Nagkaayos sila ng mag-asawang matanda at sa katagalan, nagkaroon din ito ng sariling alagang sigbin. Ngunit nagbanta si Hiro na wag itong gagamitin sa pangkukulam. Hoy kayong dalawa ha, sa oras na makarinig ako ng balita na may kinulam gamit ang sigbin, kayo ang sisisihin ko. Alam nyo na siguro kung sino ang kakalabanin nyo. Wika ni Hiro. Alam niyang darating muli ang araw na magkakatagpo muli ang landas nila ng dalawang mangkukulam. Ngunit magpaganon pa man, kampante si Hiro na hindi talaga siya lulubayan ng alaga. Kahit anong tampo nito sa kanya, ay babalik pa rin ng mga ito. Ang sigbin, katulad din ng domestikong hayop, ang pinagkaiba lamang ay ang pagkahiwaga ng mga ito. Kagaya na lamang ng kung paano sila nabuhay. Ngunit walang pagkakaiba sa katangian na parang aso. Kung sino ang amo, ito ang ipagtatanggol. Aarugain, mamahalin at ituturing na parte ng pamilya. Maaring may gumagala pang sigbin sa inyo at naminsala. Isa lamang ang dahilan niyan. Ang may-ari nito ay masamang tao. O hindi kaya naman, walang kumukupkop na parang asong gala. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Densyo. Walang eksaktong taon. Probinsya,
ng Zamboanga. Si Dencio ay isang magsasaka sa bukiri ng Zamboanga. Kasama na lamang sa buhay ang dalawang anak na si Berto at Damian dahil matagal nang namatay ang asawa. Binata na ang mga ito. Palagi siyang tinutulungan sa lahat ng gawaing bukid. Isang araw, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno kasama ang mga anak, napag-usapan nila ang tungkol sa kumakalat na balita sa bayan. Tay, narinig ko kanina sa mga tao sa Tiangge. Meron daw mga nawalang tao sa bundok at hanggang ngayon hinahanap pa. Wika ni Damian. Oo nga, Damian Nasabi nga ni Lita sa akin yang kahapon. May 2 babaeng nawala sa bundok at hindi na nakita ng mga kasama nung makababa sila. Baka naman po naligaw lang o di kaya kinuha ng mga rebelde. Naku, baka ginawa ng kasapi. Biglang singit ni Berto. Hindi pa natin alam kung saan talaga sila, anak. Maraming posibleng nangyari. Maaring naligaw, kinuha ng rebelde o kaya naman. Pero di ba tay, may nawala na dati sa parting yun ng bundok? Nakalimutan ko lang kung kailan. Oo, anak. May nawala na tapos natagpuan na lang pagkaraan ng 4 na buwan. Takot na takot nang makita sa bayan. Wala na sa katinuan at paulit-ulit na sinasabi na merong natuklap. Hindi naman niya mapaliwanag ng maayos, kaya walang makapagsasabi kung ano talagang nangyari sa bundok. Nakuwi naman ito sa kanila sa Bukidnon, pero hindi kalaunan, namatay naman sa bangungot. Pagsasalaysay ni Dencio. Biglang naalala niya ang sabi-sabi ng mga kabaryo tungkol sa nanliligaw na elemento sa bundok. Ngunit walang sapat na katunayan kung totoo ba ito o haka-haka lamang. Kaya pinili na lamang ni Dencio na wag ikwento sa mga anak. Tama na nga yung kwentuhan tay. Natakot ako nang sabihin mong namatay yung tao. Balik na tayo sa trabaho nang maaga tayong makauwi. Wika ni Damian. Kinahapunan. Habang papauwi ay nadaanan nila ang parte ng bundok kung saan nawala ang mga babae. Wala namang kakaiba nung una. Ngunit nang makalampas sila sa puno ng langka, biglang nakaramdam ng kakaiba si Dencio na parang may taong nakamasid sa likuran. Dali-dali niya itong tinignan at sa kanyang paglingon, wala naman itong nakita ni isang tao o anuman sa likuran. Kaya nagpatuloy na din siya sa paglalakad. Nagdaan ng mga araw na wala namang kakaibang nangyari sa buhay ni Dencio. Wala ding balita sa 2 babaeng nawala sa parte ng kabundukan. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang nagbubungkal ng lupa ang anak na si Damian, may nadinig itong sigaw sa gubat. Sinabihan siya ng anak at napatigil sa ginagawa. Pinakinggan itong maigi ni Dencio at narinig ang tinig ng isang babae sa hindi kalayuan. Tara tay, puntahan natin. Baka kailangan niya ng tulong. Wika ni Damian. Saglit lang, anak. Pakiramdaman muna natin. Baka rebelde kasi. Mapahamak pa tayo. Tugon ni Dencio. Tumahimik sila saglit upang mapakinggang maigi ang kinaroroonan ng babae. Tulong! Tulungan niyo ako! May demonyo dito! Sigaw ng babae. Nang marinig muli ang sigaw, kagad napatakbo ang mag-anak sa lugar. Laking gulat nang madatnan ang isang nakatalikod na nilalang. Napakaitim ng balat. Napakakintab nito
habang yung babae naman ay nakadapa sa lupa. Papalapit na sa kanya ang nilalang, kaya kagad kinuha ni Densyo ang atensyon nito. Hoy! Halimaw! Lubayan mo nga yung babae niyan! Sigaw ni Densyo. Tatay, di ba dapat magtago na tayo? Mukhang mas malala pa yan sa mga rebelde. Wika naman ni Berto. Hindi na nakasagot pa ang ama nang humarap ang nilalang. Napakapangit ng itsura nito. May malalaking itim na mga mata. Makapal at napakalapad na labi. Mahabang mga braso at hita, ngunit ang mas ikinagulat nila, wala itong suot na saplot. Nakalabas lamang ang malaking pagkalalaki nito. Halos hindi makagalaw ang mag-ama sa nasilayan. Ngunit kagad namang nag-usal na mga orasyon si Densyo. Binato ng lupa ang nilalang upang maitaboy. Napasigaw at napaatras ito sa ginawa ni Densyo. Habang nakatakip ang mga kamay sa muka ay kagad namang kinuha nila ang babae. Tumakbo papalayo sa nilalang. Kahit nakalayo na sa lugar, dinig na dinig pa rin nila ang pag-atungal ng nilalang. Pagkawi sa tahanan, kagad nilang pinainom ng tubig ang babae. Patuloy pa rin sa pag-iyak at panginig, kaya binigyan muna nila ito ng damit upang makapagbihis dahil napansin nilang punit na ang suot nito. Matapos magbihis, humiga sa mahabang upuan at kagad itong nakatulog. Tatay, nakakaawa naman yung babae, no? Mukhang pagod na pagod sa mga nangyari. Wika ni Berto. Hayaan na muna natin siyang makapagpahinga, anak. Tsaka na natin siya dalhin sa bayan kapag maayos na ang pakiramdam niya. Tugon ni Densyo. Tay, ano po pala yung nakita natin kanina? Sa lahat ng kwentong bayan wala pa po kong nadinig na merong ganong kalaking pagkalalaki. Nakakatakot talaga yung itsura, tay. Mukhang mahihirapan akong makatulog nito mamaya. Wika ni Damian. Biglang napaisip si Densyo dahil kahit siya, hindi din alam kung anong klaseng elemento ito. Sa totoo lang, anak, hindi ko din alam kung ano yon. Mukhang bago ang lamang lupang yon sa kalamang ko. O baka hindi talaga nagpapakita sa mga tao. Mabuti na lang at malapit tayo sa lugar. Nakita natin ang elementong yon. Kundi napahamak na sana itong babae. Tugon ni Densyo. Gabi na nang magising ang dalaga. Kalmado na at nakakausap na rin ng maayos. Nagpakilala itong Sandra, isa sa dalawang babaeng nawawala sa gubat. Pinsan ko po yung isa pang nawawalang babae. Hindi ko po alam kung saan siya dinala ng nilalang na yon. Nang araw na nawala kami, nahiwalay kami ng pinsan ko sa grupo dahil may nakita kaming napakagandang ibon. Sinundan namin at napadpad kami sa isang masukal na parte ng gubat. Napansin naming magagabi na, kaya napagpasyahan naming bumalik sa mga kasama. Pero napansin kong pabalik-balik na kami sa lugar. Kaya minarkahan ko ang isang puno at pagkaraan lamang ng ilang minuto, naroon na naman kami sa puno na may marka. Kinabahan na kami ng mga sandaling yon. Hindi na alam ang gagawin. Pagsapit ng gabi, napagod na kami sa pagpapaikot-ikot. Kahit anong pagsigaw namin, wala pa rin nakakarinig. Pagkaraan ng ilang minuto, may napansin kaming nakaupo sa sanga ng malaking puno. Hindi naman namin maaninag kung ano yun dahil hindi ito naaabot ng liwanag ng buwan. Pagkatapos nun, tumalon ito mula sa puno. Doon namin nakita yung nakakatakot nitong itsura. Patakbo na sana kami nang bigla niya kaming hilahin.
Ikinulong niya kami sa isang hawla sa taas ng puno. Paglipas ng ilang oras, kinuha niya yung pinsan ko. Nang mapunit yung damit ng pinsan ko sa pagkakahila, biglang lumubo yung pagkalalaki niya. Parang hayok ng nilalang na nakatitig sa katawan ng pinsan ko na wala ng malay. Hanggang sa kinarga niya ito at bumaba sa puno. Simula ng araw na yon, hindi ko na nakita ang pinsan ko. Mahabang pagsasalaysay ng dalaga. Napahagulgol si Sandra sa puntong yun dahil hindi niya alam kung nasaan at kung anong nangyari sa pinsan. Paano ka naman nakalabas at nakababa sa puno nang makita ka namin kanina? Tanong ni Densyo nang medyo tumahan na ang dalaga sa pag-iyak. Bago ako nakababa, hindi ko alam kung ilang araw na akong nakakulong. Palagi niya lang akong binibigyan ng mga prutas. Ni hindi din nagsasalita sa tuwing tatanungin ko kung nasan ang pinsan ko. Palagi lang nakatitig sa akin at napansin kong lumulobo yung pagkalalaki niya habang nakatitig. Lumulobo ito hanggang sa matabunan yung buong mukha niya. Tuwing umaabot sa puntong yon, dali-dali itong bumababa sa puno. Kaya napagplanuhan ko ang pagtakas. Kanina binuksan niya yung hawla. Kagad kong hinubad yung damit ko. Napaatras siya nang biglang lumubo yung pagkalalaki niya. Ginamit ko ang pagkakataong yon para makalabas. Kagad ko rin naman sinuot yung damit ko at bumaba na sa puno pero naabutan niya ako. Napadapa na lang ako sa lupa sa pag-aakalang katapusan ko na. Hanggang sa narinig ko kayo, Manong. Nabuhayan ako ng pag-asa lalo na nung makita ko na 3 kayo. Abay, manyak pala yung elementong yon ha. Itong anak ko ang nakarinig ng sigaw mo. Akala ko nga may rebeldeng nambibiktima, kaya hindi kami kagad lumapit. Nang marinig muli namin ng sigaw mo, kagad naming pinuntahan ang kinaroroonan mo. Nakabaliktad ba yung damit mo kanina nang maisuot muli? Tanong ni Densyo. Ay opo, huhubarin ko nga po sana nang mapansin kong baliktad Pero wala na akong oras kaya hinayaan ko na lang. Tugon ni Sandra habang nahihiyang napatingin sa mga anak ni Densyo. Sa ginawa mong yon, nakaligtas ka sa sabulag na ginawa ng tambaluslos iha. Kaya ka namin narinig kanina dahil nakatakas ka sa sabulag niya. Sabay-sabay nagulat ang 3 sa sinabi ni Densyo. Tumbalos-los tay? Yung mapaglarong nanlilin lang sa gubat? Akala ko ba haka-haka lang yun? Wika ni Berto. Binata pa ako nang marinig ko ang tungkol dyan. Akala ko rin kwentong bayan lang ang mga nilalang na yon. Ayon sa sabi-sabi, ang mga tambaluslos, nanlilin lang at nililigaw ang mga taong napupunta o napapadaan sa lugar ng tirahan nito. Kailangan mong baliktarin ang iyong damit para makatakas ka sa sabulag. At sa tuwing tumatawa, natutuklap ang mga labi at natatakpan ang buong muka. Salaysay ni Densyo. Ngunit hindi na ikwento sa kanya ang tungkol sa pagkalalaki nito na ngayon niya lamang nalaman Pero hindi ko po nakita yung pagkatuklap ng mga labi nito, Manong. Wika ng dalaga. Hindi siguro natuwa ang tambaluslos sa inyong magpinsan. Yung mga nawala dati tay, baka sila po yung palaging pinapakitaan ng pagtutuklap ng labi kaya nabaliw. Pero paano kaya sila nakatakas ng mga panahong yun? Walang makapagsasabi, anak. Pero siguro, yon ang dahilan kaya nabaliw sila. Ang importante ngayon ay ligtas ka na, Sandra. Bukas na bukas, pupunta tayo sa bayan para makauwi ka na sa inyo. Hindi na siguro kailangan pang pumunta sa mga pulis.
dahil siguradong hindi nila tayo paniniwalaan. Wika ni Densyo sa dalaga. Kinaumagahan nadatna ni Damian si Sandra na nakatulala habang nakaupo sa harapan ng tahanan. O Sandra, gising ka na pala. Maganda ka na dahil maya-maya lang. Ihahatid ka na namin sa sakayan. Wika ni Damian. Napatingin ito sa kanya. Hindi ba kayo natatakot? Baka puntahan kayo ng elementong yon dahil sa pagliligtas niya sa akin? Tanong ni Sandra. May konting takot. Pero matatag at malakas ang paniniwala namin sa Diyos Ama. Tsaka tinuruan din kami ni tatay ng konting orasyon para may pagtanggol ang mga sarili namin sa mga masasamang elemento. Tugon ni Damian habang nakatitig sa mukha ng dalaga. Lalo itong gumaganda habang tinititigan ng matagal. Kaya siguro natipuhan silang magpinsan ng tambaluslos. Totoo pala yung mga orasyon? Maraming salamat pala sa pagliligtas niyo sa akin ha. Salamat din sa damit. Walang anuman Palagi ka lang magdadasal ha. Lalo na kung pupunta ka sa lugar na hindi mo pa kabisado. Hoy kayong dalawa, kumain na tayo para makababa na sa bayan at nang maihatid ka na namin sa sakayan, iha. Biglang tawag ng ama habang nakangising nakatingin kay Damian. Matapos maihatid si Sandra, nakaramdam ng kalungkutan si Damian at naramdaman ito ni Tatay Densyo. Huwag kang mag-alala anak, babalik yon. Antayin mo lang. Wika ni Densyo. Ano ba naman yan kuya? Saglit mo lang nakita. Minahal mo kaagad. Natatawang biro ng kapatid. Makalipas nga ang ilang buwan, bumalik si Sandra sa bahay ni Densyo. Sakto namang linggo at naroon lamang sa bahay ang mag-ama. Oh, magandang umaga iha. Napasyal ka yata sa aming munting tahanan. Bati ni Densyo. Ay, magandang umaga din po. Napasyal kasi yung mga kasamahan ko sa bayan, kaya naisipan kong dumaan muna dito. Utang na loob ko po sa inyo yung buhay ko Kaya asahan niyo po, bibisita ako kapag may pagkakataon. Tugon ni Sandra. Pinapasok ni Densyo ang dalaga at tinawag ang mga anak. Oy mga anak, meron tayong bisita. Simula ng araw na yun, palagi na itong bumibisita sa bahay nila Densyo. Hanggang sa tuluyang nagkamabutihan ng loob ang dalaga at si Damian. Pagkaraan lamang ng ilang buwan, nagpakasal kagad ang mga ito. Isang araw, napagpasyahan ni Sandra na sumama sa lupang sinasaka nila Damian. Sigurado ka ba anak, nasasama ka? Tanong ni Densyo. Opo tay. Mababagot lang din naman ako dito mag-isa sa bahay At isa pa, gusto kong makatulong sa inyo kahit konti habang nag-aantay ng tawag mula sa ina-applyan kong trabaho. Tugon ni Sandra. O siya, sige. Pero saglit lang ha. Suotin mo ito at inumin mo ang tubig na ito. Wika ni Densyo. Pagkatapos mainom ni Sandra ang tubig, may mga dasal na iniihip si Densyo at saka lamang sila umalis ng tahanan. Ayaw sanang pumayag ni Damian na sumama ang asawa. Ngunit mapilit ito. Habang naglalakad papunta sa sakahan, mahigpit ang pagkakahawak niya rito upang masiguro na walang mangyaring masama sa asawa. Mahal,
Parang narinig ko yung boses ng pinsan ko ha. Wika ni Sandra sa asawa. Nadinig ito ni Densyo kaya nag-ihip ito ng dasal at sinabing, Sandra, huwag kang maniwala sa nadidinig mo. Magpatuloy ka na lang sa paglalakad. Wika ni Densyo. Bumalik na lang kaya tayo, tay. Ihatid na lang natin si Sandra. Hindi na pwedeng bumalik, anak. Magpatuloy na lang tayo sa paglalakad. Walang mangyayaring masama. Magtiwala kayo. Tugon ni Densyo. Nakalampas na sila sa gubat ngunit may nakaagaw ng atensyon ni Densyo. Nakita niyang nakapabitin ang tambaluslos sa puno ng langka. Nakatitig ng masama sa kanya. Tumalikod na lamang ito dahil alam niya sa sarili na hindi na magagalaw ng nilalang si Sandra sapagkat meron na itong suot na pangontra. Natapos ang araw na yon ng mapayapa. Umuwi sila ng tahanan na tila nakalimutan ang tungkol sa nilalang. Ilang linggo ang lumipas. Natanggap na si Sandra bilang guro kaya hindi na ito nakakasama sa bukid. Ilang buwan pa ang lumipas. Ganoon pa rin ang nakagawian ng mag-ama. Isang araw ay hindi nakasama si Damian sa sakahan dahil sinamahan ang asawa na umuwi sa kanilang lugar. Habang papauwi kinahapunan, may nakalimutan ang ama sa sakahan. Naku Berto, nakalimutan ko yung mga pinitas na bunga ng kakao. Naiwang ko malapit sa tubigan. O sige, tay. Babalikan ko na lang po. Ako na anak, mauna ka na lang umuwi upang makapagsaing ka na rin. Wika ni Densyo. Binalikan nga nito ang mga naiwan. Namitas na din ng ilan pang gulay. At nang mapansing magtatakip silim na, naglakad na ito pa uwi. Kumakanta pa si Densyo sa kanyang paglalakad upang malibang ang sarili at nang hindi makapansin ng iba't ibang nilalang sa paligid. Pagkatapat niya sa puno ng langka, kung saan niya nakita ang tambaluslos. Napatigil ito at napatingala. Nakita niya ang hitik na bunga kaya nagbiro ang matanda. Oy tambaluslos, bigyan mo naman ako kahit isang bunga lang. Ang bango na ng mga yan At sigurado kung hinog na. Hindi mo naman siguro mauubos kainin ang lahat ng yan. Biro ni Densyo. Wala namang nangyari at hindi rin nagpakita ang nilalang. Kaya nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Ilang minuto ang lumipas. May nadaanan muli siyang langka. Nagulat ito nang makita ang anak na si Berto sa taas ng puno. Pinipitik-pitik nito ang mga bunga. Oy Berto, ano bang ginagawa mo dyan? Buwaba ka nga. Akala ko pa umuwi ka na. Pagtawag sa anak. Ngunit may kakaibang naramdaman ng matanda. Napansin niya na parang kakaiba ang ikinikilos ng anak. Oy Berto, lintek, buwaba ka nga rito at baka mahulog ka pa dyan. Sigaw niya sa anak. Nabigla ito nang sumagot ito sa garalgal na boses. Akala ko ba gusto mo ng langka? Pinipili ko ang pinakamatamis na may saktong hinugtanda. Kaya mag-antay ka dyan sa ibaba. Sagot ng nilalang. Sa pagkakataong yun, alam niyang hindi ito ang anak. Lalo pa itong nagulat nang humarap ito sa kanya at nagsimulang humalakha. Biglang natuklap ang mga labi nito. Dahan-dahang natakpa ng muka kaya biglang napatakbo si Densyo.
Napansin muli niya sa unahan na naroon na naman ang puno ng langka kung nasan ang tambaluslos. Patuloy pa rin ito sa paghalakhak habang natatakpan ang buong pagmumukha ng sariling balat. Kaya kagad binaliktad ni Densyo ang damit. Nag-usal na mga orasyon. Nakita niyang nalaglag lahat ng bunga ng langka at ng makalampas. Tuluyan na itong nakauwi. Hingal na hingal si Densyo pagkarating sa tahanan, kaya nataranta ang anak. O tay, ano bang nangyari sa'yo? Buang talaga yung tambalos-los na yan eh. Akalain mong napagdiskitahan ako. Ikuha mo nga muna ako ng tubig na may asin, anak. Utos ni Densyo. Matapos niyang uminom, ikwinento niya lahat ng nangyari. Umagalpak sa tawa ang anak nang marinig ito. Ikaw naman pala yung may kasalanan, tay. Nangingi ka naman kasi. Mapagbigay naman pala yung nilalang sa'yo. Dapat kasi hindi mo na biniro ng ganun. Natapon tuloy lahat ng dala mo. Ay, ewan ko ba. Minsan kasi itong bibig ko hindi ko mapigilan eh. Pero hindi pala mabiro ang mga lamang lupa, ano? Wika ni Densyo. Nang makauwi sina Damian at Sandra, ikwinento niya kagad ang tungkol sa nangyari. Pati ang mag-asawa ay natawa. Akalain mo yun, tay? Kaya palang manggaya ng anyo ng tambaluslos? Ngayon ko lang din nalaman, anak. Kung hindi pa yun nangyari sa akin, hindi rin natin malalaman na kaya pala nilang magpalit ng anyo. Wika ni Densyo. Napag-isip-isip nito na masama pala talaga ang magbiro sa mga kakaibang nilalang sa paligid. Kung wala siguro siyang kaalaman sa lihim na karunungan, napahamak na ito sa mga nangyari. Magpasa hanggang ngayon, palagi pa rin niyang ikwinikwento sa mga apo ang tungkol sa tambaluslos. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.